So, welcome guys sa ating... Trial pa lang, trial. So, welcome guys sa ating kunya-kunyariang podcast. Siyempre, pag podcast, kailangan may ilaw tayo dyan, may background na hindi ko maintindihan kung aesthetic ba to o ano ba to. Eh, nakita nyo, may butas pa. Eh, dahil kunya-kunyarian nga lang, dapat meron tayong mic! Yes! Asan ang mic mo? Ayun yung mic ko, ayun, kunin mo. Ito ang mic mo. Oo, yan. Yan ang mic mo. Okay? At dahil kailangan ko din ng mic, so guys, tayo magsisimula na mag-podcast. At Testingin mo muna yung mic mo. hello, test. Hello, test. Ayan, asan si Tess? Asa ka, test? Lapit ka na, test. Okay, test. Sinong Tess yan? Si Marites o si Tess? Si Tess, asawa ni Mike. Ganun talaga yun. Special guest tayo! Sino? Mga sarili natin! Ay, tayo may special guest. Dahil tayo, ayun na, si Kalamat Sergho. Sergho. Ano ba nasabi mo? Special guest natin yung mga sarili natin. Eh, ako talaga matuntua ako kasi nga, first time ko lang maka-attend ng food kasi. Ang ganda mo Sarili mo pala. Ang ganda mo pala sa personal. Tangin mo. Uy, ito ba na? Ako lang to. Ano ka ba? Hindi ka mukhang budilera. Hindi. Totoo. Hayaan mo't bukas mabubudol na naman kita dahil may darating ang mga parcel. Ganun ba? Oo. Tangina. Alam mo, first experience ko to, yung mga podcast na ganito. Tapos, special guest pa natin yung sarili natin. Kaya nga, no? At dahil hindi ko naman kayang mag-podcast ng basta-basta lang, kaya talagang binaon ko ang aking kulambo. Para tayo ay normal lang na guest dito, okay? Guest tayo sa sarili nating bahay. Yes, kailangan komportable ka. So, ako kasi lagi ako nakaganito. Di ba kaya tayo mag-inuman, ano? Ganyan lang ako guys. Ganyan lang, okay? Okay, ang gagawin nating podcast ay yung mga nagtanong nung last time na nag-post kami. So, eto na ang mga nagtanong. Ang first question ay, Galing kay Angelica. ano sabi natin? Dear Madam Charo. Charot. Kwento niyo naman po kung paano kayo nagkakilala, tapos nagkainlaban. Nang mailaba ko sa'yo, Kala ko pag-ibig mo ay tunay. Yung pala, ikay mambubudol na tunay. Sinong time na yun ako'y naglalakad lamang sa isang street, tapos nakakita ako ng babaeng namamalimos. Grabe ka naman sa akin. Hindi ikaw yun, asyumera! Namamalimos, sinabi ko ba ikaw? Galit ka? Huwag ka naninigaw. Nakakita ako ng babaeng namamalimos. Ngayon, yung namamalimos na yun, tinanong ko, sino leader nyo? Ano sabi niya ikaw? Alam. Hindi, nagkakilala kami sa Russia. Tapos, to make it short, the rest is history. Next. Ina mo, ang ganda ng podcast natin na ikwento mo na maayos. Next. Question for Jean. Sabi ni Shane Palima, anong favorite moment mo with Nam na hindi nalalaman ng lahat? Thank you! Favorite moment ko? Oh, may moment mo. Hindi, alam mo moment ko. Moment mo nga, di ba? Kapag malapit na kami matulog, tapos doon na nang bubuwisit si Nam, yun talaga yung favorite moment ko. Pinaka nakakabuwisit na moment sa buong buhay ko. Kaya gusto talaga kitang gantihan. Ay, gago, mainit! Nakambake! Bakit ko siya favorite? Dahil dun lang sa mga moment na yun, naririnig ni Nam yung totoong tawa ko. Oh, tawa niya, kamukha ni Mahal. Oh, ito yung tawa ko na yun na hindi na ako makahinga. Tapos mamaya, atakihin na ako ng acid. Akala ko anxiety. Ayun. Okay, tanong mo na to. Okay, next question. Galing kay Shane Palima. Siya pa din, si Shane Palima. Question for Nam. Anong nagpapakilig memory mo kay Jean na hindi mo makakalimutan sa lahat? Na hindi madalas nagagawa ng karamihan? Malay ko, ba't tinatanong mo ako? Ulit mo yung tanong. Eto, dadaan-dahanin ko pag hindi pa nag-gets, iuntog kita dyan. Ano ba ito? Beauty contest? Anong nagpapakilig na memory mo? Papakalig? Kumbaga, ano yung nakapagpakilig sa'yo? Na memories natin dalawa, na hindi siya karaniwang nakikita sa iba. So, may comparison na nagaganap dito. Pero Pero para sa akin, wag na lang yung hindi ko nakita sa iba. Yung yung lagi niyang hinawakan yung kamay ko sa labas. kasi nga, HHWW hindi, ka. kaya ako hinawakan kasi nga, nangahablot ka kasi ng cellphone ng mga nagdadaan. Kaya pinitigil ko na. Kasi Hindi, nung huling, seryoso na kasi. nung huling naglakad tayo na, hinabol tayo na, dala-dala mo kwintas ng babae. Hindi, seryoso. Putangin ng tong si Jin eh. Totoo, yun talaga yun. Yun Hindi, talaga. seryoso nga. O, sige, sagutin mo. Kasi, pag nasa labas kami, lagi niyang hinawakan yung kamay ko. Nag-HHWW kami. Feeling ko napaka-safe ko sa part na yun. Ay! Tapos hindi ko hinawakan yung kamay niya. Tapos nagtatampo siya pag hindi ko hinawakan yung kamay niya. Kaya ang nangyayari, nag-aaway kami. Wala rin nangyari. Pero para sa akin, yung pinaka nakakakilig talaga sa akin, na ginawa ko kay Nam, yung yung... Tanong mo yan? Tanong ba hindi, niya sa'yo? share ko lang. Yung, Yun, lagyan ko ng share ko lang. Pinaikot kasi Nam sa washing machine. Tuwa ako. Nakakilig. Ang sweet mo. Putang Yun ina mo. talaga. Tapos yun si Nam. Next, galing kay Michelle, yeah. Paano po kayo tumalatag sa lahat ng pagsubok na dumating sa inyong dalawa?
Ano sa palagay mo? Wala, kumakanta lang ako ng kanta ng Orient Pearl. Ano yun? Pagkabigo, alinlangan, gumugulo Ayoko na nga doon, nakakabwisit. isipan, mga pagsubok lamang yan. Hindi, marami na kami pinagdaanan ninam na pagsubok. Ang problema, sinam, lagi nadadapa, putang ina na pagsubok, hindi tumatayo. Hindi, ano kami naman, yung nagpapalatag sa amin, yung pag-aaway namin sa isa't isa. Kasi dyan yung matusubok yung pagmamahalan yung dalawa, kung gaano kayo katatag sa isa't isa, kung paano yung i-handle yung isa't isa. Ganun yun. Pero guys, ito sabihin ko lang sa inyo, yung nakikita nyo sa amin dalawa ni Nam, sa online, yun talaga kami, normal namin yon. Pero hindi kami nag-aaway. Ang nag-aaway na kami niyan talaga kapag hindi na kami nagkikibuan, tapos nagsa-sign language na lang kami dalawa. Oo, Yan ganun. na lang, ha? Isang sign yun na magpapatatag sa relasyon nyo, pagka kaya nyo nang i-handle yung nakapangit na ugali ng partner o jowa o asawa ninyo. Yun yun. Yun ang aming number one rule nung kami nagsisimula pa lang bilang Oo. magkarelasyon dahil ang sabi ni Nam sa akin, mas maganda na yun muna yung pakitan natin, yung pangit na ugali para makapag-adjust kami kung mag-work yung relationship. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman kami. Pangit pa rin ang ugali namin sa isa't isa. Tama, Kaya ano, kami nag-aaway. papagitan lang ng ugali, ganun lang naman yun. Yes. Okay. Kay Kapil B. Regine, ang tanong niya, sa totoong buhay o sa likod ng camera, sino po talaga ang mas buwangero sa inyong dalawa? Siya. Pero dati hindi ako ganun. Tahimik na tao lang talaga ako. Binulabog lang ako ni Nam. Dati lang ako natutulog sa banga. Hindi totoo Ito, yun. Hindi totoo. totoo yun. Hindi. Simula nang umuwi siya ng Pilipinas, naging bungangera. Tanga dati, nung hindi pa kita kilala, tahimik yung buhay ko. Nagulo lang naman nung pumasok eh. O, so hindi ka ba masaya na pumasok ka sa buhay mo dahil nagulo? Tapos, Ang tanong ko, hindi ba sumaya ang buhay mo na nagulo ang buhay mo na pumasok ka? mas malamang yung magulo nang. Aminin mo na, mas lumang yung magulo. Ang ina mo sa pagbabayad lang ng parcel, hirap na ako. Siguro naman may karapatan ako magbunga nga, ano? Hindi, ano tawag ito? Yung pagiging bungangera kasi ni Jill, syempre kasi parehas kayong babae. Parehas kami bungangera. May mga part na iba-iba yung dahilan kung bakit kami nagbubungangan sa isa't isa. Ganun lang yun. Madalas kami ninam kasi magpikunan. Oo. Kunyari, pagdating sa katamaran, nagpipikunan kami, ganun kami. Ay, Kasi charis. normal yun guys eh. Normal sa tao na may araw na tamad ka, may araw na sobrang sipag mo, tapos yung jowa mo ang tamad. May ganun din kami ninam. Ito naman yung next question kay Ses Lat. Feeling ko para sa ito, honey. Paano mo kinakayang harapin ang mga parcel na hindi naman ikaw ang umorder pero ikaw ang nagbabayad? Pinipilit ko siyang harapin. Alam niyo kung bakit? Nahihiya ako sa rider dahil utangin ng mga to. Nag-order, ang pangalan ko ginagamit. Ang problema, kahit isang parcel, wala pa akong nakukuha para sa sarili ko. Ang kapal ng mukha mo, in-order nga kita ng case na reklamo ka sa case mo na si Rana, in-order na kita, di ka pa nagpasalamat. Proud na proud siya sa isang case. Sa 100 parcel na ako nagbayad. Proud siya sa isang case na ibinili niya Ang sa mahalaga, binilang kita, hindi yung ano. Pero guys, sa totoong buhay, hindi ganun ah. Walang ganun. Kung kanino man parcel dumating, kahit sa akin nakapangalan na talang kung hindi akin, wala, obligasyon kong bayaran yun. Kasi Okay. pangangailangan talaga namin yun, lahat ng parcel So, nila. saan ba tayo? Hindi naman tumorder, hindi namin kailangan. Galing kay Ivy Navarro de Guzman. Sino ang mas pikon sa inyo? At sino ang mas malambing sa inyong dalawa? Paano kayo nagkakabate pag nagkakatampuhan kayo? Isa-isa lang naman yung tanong, grabe naman to. Okay, sino ang mas pikon sa ating dalawa? Ako. Tapos na, di ba? At sino ang mas malambing sa inyong dalawa? Ako rin. Kapal naman ang mukha mo. Hindi mo ako nilalambing, nagtatanong nga ako sa'yo, ba't di mo ako ino-holding hands eh? Yun lang yun, pero pag naman magkatabi tayo sa higaan, inaakap kita. Ikaw pa yung chew. Kikis nga lang, ayaw. Niyayakap mo ako, pero yung kamay mo nakadukot sa bulsa ko. Kaya mo ako niyayakap. Paano kayo nagkakabate pag nagkakatampuhan kayo? Dahil sa chismis, nakalimutan namin magkaaway kami dalawa. Minsan may time kami na ganun, biglang may papapanood siya na masaya, tapos bigla niya akong papakita sa akin, "Honey, tingnan mo." Tapos magugulat ako. Ay, magugulat na lang siya, sabi ko sa kanya na, di ba Ganyan magkagalit din tayo? siya sa akin. Ganyan din siya sa akin. Nagugulat kami. Gulat na lang kami, magkabalik Parang kami dalawa. nagtatanong pa kami ng sabay na, di ba magkaaway tayo? Wala nang sorry, nag-aaway na kami dalawa. Tumatagal ba ang away nyo o di nyo pinapatagal? Pinakamatagal 2 days. Actually, nag-break kami nun eh. Sa buong history ng 2 relationship. days ano, talaga. 2 days. Dati na nasa Russia kami, ano lang, oras-oras lang. Hanggang sa tumatagal na isang araw. Hanggang sa, lumala lang talaga yung mga ganyang issue namin ni Nam pagdating sa Pinas. Kasi nakaka-stress talaga yung buhay sa Pilipinas. Yes. And dito talaga sa Pinas, kami struggle dahil kailangan talaga namin kumayod ng kumayod. Literal. Kakayurin namin yung mga pader, mga ganyan. Hindi, tawag dito, kasi wala kang fixed na sahod. Hindi katulad nung nasa abroad kami, every month meron kaming inaasahan para ipadala sa mga pamilya namin. Kaya parang easy lang yung buhay namin doon. Easy peasy ba? Pero emotionally, syempre, medyo basag tayo dyan, lalo OFW. Pero mas Okay. maganda rin yung challenge yan eh. Challenge sa buhay natin. Yes.